Ayan, no? Nabuhay na mag-uli ang Panginoon. Sineselebrate natin yan. Not only this Sunday, pero dapat everyday ng buhay natin. Nakikita dapat buhay ang Panginoon. No? At ikaklaro po natin, hindi po namamatay ang Diyos every year. Opo, siya ay mananatiling buhay magpakailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Yes. And ano po ang series natin? Honor God. Yes, no? Honor God sa lahat ng ating ginagawa, no? At dapat wala po tayong nasasayang na oras, no? Wala po tayong kumbaga, kasi yung idle time po natin, yun yung playground ng kadiliman o playground ni Satanas. Kapag po tayo ay hindi focus sa ating goal, which is to honor God. Sabihin natin, focus. Ayan, no? At walang iba, ang title natin ngayon is He is risen. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, bulong mo, sabihin mo, He is risen. Ayan. He is risen. Sino po ang pinabanggit po na He is risen? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus, no? Sa lahat po ng uri ng pananampalataya o paniniwala, ang Kristyanismo lang po ang nag-iisa, no, na napatunayan ng ating Panginoon ay nabuhay sa mga patay. Amen. Kaya po ang Kristyanismo ay hindi mabubuwag kailanman. Marami na pong sumubok na ito ay pabulaanan, no? Marami ng mga matatalinong tao sa mundo ang sumubok na imbestigahan, pabulaanan kung ano yung nangyari 2,000 years ago doon sa senaryo kung saan namatay ang Panginoon at nabuhay na maguli. At alam niyo po kung ano yung nangyari sa kanila doon sa mga nag-imbestiga, sila rin po ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. No? Sapagkat napatunayan nila na totoo nga na siya ay nabuhay na maguli. Amen. So, hindi po patay ang ating Diyos. Siya ay buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran, no? Kaya po lahat ng mga patay sa buhay natin, patay na relasyon, patay na pamilya, no? Depression, pagpapakamatay, yan po ay kamatayan yan eh. Kadiliman yan. Pero pag nakilala mo si Jesus, lahat mabubuhay, no, sa buhay mo. Dahil si Jesus lang po ang may kapangyarihan gawin yon sa ating buhay. Amen. Sabihin mo ulit, He is risen. He is risen. Yan. Siya po ay buhay magpakailanman. At napaka-importante po ng resurrection na topic. Bakit po importante ang resurrection? No? First, ang resurrection po ay talagang nag-signify na tayo naniniwala sa Diyos. Kasi kung totoong may Diyos, amen, kaya niya talagang buhayin, no, yung mga patay. Amen, pinatunayan po yun ng Diyos. No, the resurrection, yung mga witnesses to immense power of God Himself. Kapag naniniwala tayo sa resurrection, meaning naniniwala ka sa tunay na Diyos. Amen po. Crucial po yung resurrection, mga kapatid eh. Kung walang resurrection, lahat ng sinabi ni Jesus kasinungalingan. Pero dahil totoo ang resurrection, lahat ng sinabi ni Jesus ay totoo, mangyayari at nangyayari na ngayon. Amen po, mga kapatid. So, and if He created the universe, no, ang Diyos ang lumikha sa atin, no, kayang-kaya niya po talagang gawin ang lahat ng bagay. Walang imposible sa Panginoon. Sino dito naniniwala walang imposible sa Lord? Amen. Sino dito naniniwala yung akala mong sobrang bigat ng problema, sobrang bigat ng suliranin, na akala mo wala ng pag-asa, pero nung nakilala mo ang Panginoon, meron palang pag-asa. Sino naniniwala dito? Amen. Yes. To believe in the resurrection meaning you believe in God. Amen. And He has power to raise the dead. Amen. Lahat po tayo nawalan ng mahal sa buhay. Tama po? Pero hindi po nagtatapos doon ng buhay. No? Because He is risen. Amen. No? Nag-resurrect ang Panginoon. Pinatunayan niya that He has the power to raise the dead. Basahin po natin 1 Corinthians 15 verse 54 to 55. Sabi po dito, no?
kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad ang sinabi o sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Amen. Amen? Sige po, panandalian tayong manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito na marinig muli namin ang salita mo na siyang tunay, Lord, lakas, Panginoon, at buhay sa aming kaluluwa, Panginoon. Dalangin namin, maunawaan namin ito at maitaas patuloy ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. He is risen. Mga kapatid, no? We celebrate every day. Kahit maraming problema, kahit maraming suliranin, meron tayong reason to praise. Meron tayong reason to celebrate, no? Dahil ang mga problema po dito sa mundo is temporary lang. No? At kayang-kaya pong solusyonan ng Panginoon dahil yung buhay nga po na mula sa mga patay ay nagawa niya, He resurrected from the dead. Wala pong imposible sa Panginoon. Lahat po kaya niyang buhayin, no, yung mga patay sa buhay natin. At siya lang po ang tunay na lumikha sa atin at siya lang po ang may kapangyarihan kunin ang buhay natin. Sino dito alam niya kung hanggang kailan siya? Wala pong nakakaalam. Mapabata, mapamatanda. Pero ang mahalaga po sa ating mga Kristiyano, meron tayong Kristo sa buhay. No? Na kahit mawala tayo dito sa mundo, alam natin tayo'y mabubuhay kasama niya magpakailanman. Because yun po ang pangako niya. Sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi makakakita ng kamatayang espiritual. No? Sapagkat tinanggap natin siya, tinanggap po natin yung sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo, and we believe that He has the power to raise the dead. No, He has the power over sin and death. No, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. No, and only He can remove the sting of death. No, sabi sa 1 Corinthians 15:54, no, hanggang 55, yun po ang nakasaad yan. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Totoo po, lahat po tayo merong kamandag ng takot mamatay dahil sa kasalanan. Aminin nyo man po o hindi, ang bawat isa sa atin merong ganoon because of our sinful nature. Yes. Amen po? Kung naranasan nyo na po yung between life and death situation, merong takot kang mararamdaman. Tama po, yung nasa bingit ka ng kamatayan, merong takot kang mararamdaman. Yun yung kamandag ng kamatayan. Pero ipapaalala sa iyo ng Panginoon yung kanyang salita na ang sinasabi na pagtagumpayan niya na ang kamatayan. Amen po mga kapatid. No? So, nawawala po yung takot, no, sa anumang kamatayan, no, o uri ng kamandag ng kamatayan, because Jesus gained the victory over death and the grave, mga kapatid. Amen. In resurrecting Jesus from the grave, nire-remind sa atin ng Panginoon of His absolute sovereignty over life and death. Ano po ibig sabihin nun? Mas mataas po siya, no, sa kamatayan, mga kapatid, sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Amen po, mga kapatid, no? Dahil nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo, meron na tayo ngayong kasiguraduhan. No? Sabihin natin, assurance. Yeah. Mas higit pa to sa insurance. No? Higit pa to dun sa St. Peter na insurance. O anumang klaseng insurance, no? Ito ay assurance of salvation. Amen po, mga kapatid. Na kapag tayo ay nawala sa mundong ito at meron tayong talagang personal na relasyon sa Panginoon, kapatid, meron kang buhay na walang hanggan. Amen. No? Yun po ang sinasabi po sa atin. Kaya po, tayo po ay naniniwala, mga kapatid, na walang ibang buhay na pag-asa ang bawat isa sa atin kundi ang Panginoong Hesus lamang. Yes. Hindi po relihiyon, hindi po kung anong grupo o kung anong sekta ang makakapagligtas sa atin.
Walang ibang tagapagligtas po kundi ang Panginoong Jesus lamang. Amen. Hallelujah. Amen po, mga kapatid. No? So, yun po ang sinasabi ng Biblia, John 14:6, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta o makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen. Tanging ang Panginoong Jesus lamang. Yung mga kasalanan natin, lahat naman tayo may bahid po ng kasalanan eh. Yes. Hindi po tayo perfectong tao. No? Ang perfection po, mga kapatid, pagbabalik ng Panginoon, doon tayo magiging perfecto, no? Yes. Ano yung sinabi sa una diyan? Yung may kamatayan, papalitan ng walang kamatayan. Yun yung perfecto oras. Pero ngayon po, mga kapatid, meron po lahat tayo imperfection. Yes. Yes. No? Meron tayo, may mga topak, 'di ba? May mga issue. Lahat tayo eh. Yes. Pero we are one in Christ. No? Minahal tayo ng Panginoon. Walang favoritism ang Panginoon. Lahat ng lumalapit sa Kanya ay tinatanggap niya. Amen. Hallelujah. No? Lahat ng tumanggap sa Kanya ay tinatanggap ng Panginoon. Hindi po namimilit ang Panginoon, no? Pero patuloy na ang Panginoon nananawagan sa lahat ng tao. Paano nananawagan ng Panginoon? Sa pamamagitan din ng bawat isa sa atin. No? Upang malaman ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, no? Na wala talagang ibang pag-asa, wala talagang ibang Panginoon, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Amen. Hallelujah. He died and rose again. Siya lamang po iyon, mga kapatid. Kaya the resurrection of Jesus Christ, napaka-importante dahil it validates who Jesus claimed to be. Ano ibig sabihin? It validates yung claim niya. Pinapatunayan yung lahat ng claim ng Panginoon na siya nga. He is who He is. Yes. Hallelujah. Amen? Sinabi ng Panginoon, I am the bread of life. Yes. Hallelujah. No? Ako ang buhay, ako ang katotohanan, ako ang daan. Lahat po ng claim, lahat po ng sinabi ng Panginoon patungkol sa Kanyang sarili ay totoo. Amen. Dahil sa resurrection. At ang isa po sa pangako ng Panginoon, siya'y muling babalik. Amen. Amen. No? Upang kunin yung sa Kanya. Amen. Sino dito ang naniniwala talaga He belongs to Jesus? Amen. Amen. Yun talagang pinagkatiwala mo ng lahat sa Panginoon dahil alam mong hindi mo kaya. No? Kaya napakaganda po ng ginagawa ng Panginoon sa church, no? Sa bawat isa sa atin, yung pagkilos ng Panginoon, kung tayo lamang ay susunod sa Kanyang panawagan na ano? Gawin yung Great Commission. No? To go. Diba? Sabihin, kumilos tayo. To tell the world that Jesus lives. To tell the world that He is risen. To tell the world that there is no other way but Jesus. Amen. Hindi, ulitin ko, hindi religion. Hindi kung anong sekta o kung anong grupo. Individually, haharap tayo sa hukom ng Panginoon. Amen. Relasyon. At hahatulan tayo ayon sa ating pananampalataya. Yes. Amen. Hallelujah. No? So, kaya napag-aralan po natin mga kapatid, no? Yung mga sumampalataya sa Panginoong Kristo, anong judgment yung tawag sa atin? Bema judgment. Anong ibig sabihin nun? No? Reward, awards, and recognition. Yun ang judgment. Katulad nung nangyari sa youth camp. No? Hindi yung judgment kung impyerno ka o langit. Kasi langit ka, sure yun eh. Kung may pananampalataya, relasyon ka sa Panginoong Kristo, hindi na usapan kung langit ka o impyerno. Wala nang usapang ganun sa pagbalik ng Panginoon. Ang usapan kung ano yung mga treasures na naipon mo eternally. Amen po mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi po, kinaklaro po natin ito eh. No, baka po akala natin, pagbalik ng Panginoon, doon pa lang hahatulan kung langit ka o impyerno. Hindi po. Dito pa lang, pwede ka nang makasiguro 101% because He
resurrection from the dead. Totoo yun, kapatid. May relasyon ka sa Panginoon. Mamatay man yung katawang lupa mo, hindi ka talagang patay. Buhay ang iyong spirito. Amen. Amen. Kaya po, ang napakaganda sa mga Kristiyano, yung pag-asa natin, di ba? Alam natin, citizens of heaven na tayo eh. Amen. Glory to God. Hindi na issue sa atin na, "Ay, si kapatid, impyerno ba siya o langit?" Hindi issue yun sa mga Kristiyano. Yes. Kaya ka nga Kristiyano eh, kingdom mindset. You belong to the kingdom of God. Kaya ka nga nakakapag-Great Commission na kasi you belong to the kingdom of God. Kaya ka nga nakakalakad na sa pananampalataya, yun ang sign na ikaw ay kay Jesus. Tama ba mga kapatid? Yes. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, remind mo siya, you are a citizen of heaven. Ayan. Dahil po yan sa resurrection. Amen. Hallelujah. No? Grabe po mga kapatid, no? Hindi na natin problema, no? Hindi na natin na inaalala, langit ba ako o impyerno? Ilang points na ba ako? Minus points, 1,000 points? Hindi po yun eh. Pag nakinig ka kay Jesus, sinabi niya, you are saved. Whoever calls upon the name of the Lord, you will be saved. You are saved. Amen. Kung si Jesus ay Lord mo talaga. Amen po mga kapatid. Amen. Hindi issue dito yung langit o impyerno. Napagtagumpayan na eh. Yung kayamanan eh. Yung kamatayan eh. Yes. Binayaran. Bayad ng lahat, it is finished. Yes. Amen. Doon sa krus, yung hindi natin kayang bayaran, binayaran na ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Kasama po yung kaligtasan natin Hallelujah. mula sa apoy ng impyerno. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang dahilan, hindi dahil marami kang nagawang mabuti. Yes. Ang dahilan, hindi dahil marami kang natulungan. Yes. Ang dahilan, dahil maraming dekada kang nag-serve sa church. Hindi yun ang dahilan kung bakit makakapunta ka sa langit. Ang tanging dahilan kung bakit ka makakapasok sa kaharian ng langit, dahil nanampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Amen. Amen? Yun lang ang tanging dahilan. Kapatid, kaya doon tayo nagkakaroon ng grateful heart eh. Ng gratitude eh. Grabe. Yung kamatayan na pagtagumpayan na yung buhay ng Panginoon, ibinigay niya mismo. Kaya sigurado ko, 101% sure, anumang mangyari sa akin, uuwi ako sa kaharian ng Diyos. Amen. Glory to God. No? Yun ang assurance natin na sinabi ng Panginoong Jesus. Amen. Pero ang tanong kapatid, paano naman yung mga mahal mo sa buhay? Amen? Paano yung mga magulang mo? Paano yung mga kapatid mo? Paano yung mga kamag-anak mo? Yung mga kapitbahay mo? Amen? Kaya pala yung ibang mga tao, parang nag-iisip sila, nagtataka sila, bakit ba itong mga born again Christian na to, invite ng invite? Diba? Ang dami na lang ginagawang strategy para ma-invite ako. No? Sabi nila, kasal yung pupuntahan ko, bakit may gospel dito? Sabi nila, birthday yung pupuntahan ko, bakit may Bible study? Amen? Strategy ng mga Kristiyano. Diba? Hallelujah. Sabi nila, parang ordinaryong scouting, youth camp lang, bakit may altar call? Kasi ginagawa lahat yun, kilos yun ng Panginoon para kunin ang lahat ng kaluluwa patungo sa kanyang kaharian. Amen. Kapatid, punuin natin ang langit. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Yun ang mission natin. No? Hindi kahit hindi makilala yung pangalan ng church, DOCGM, no. Si Jesus ang makilala. Amen. Yes. Kahit saang lugar ka pa. Yes. Amen. No? Si Jesus dapat yung makilala na siya yung nag-resurrect from the dead, siya yung Savior, siya yung nagbayad ng kasalanan mo, siya yung naghihirap para meron kang restoration, para maging maayos yung buhay mo Hallelujah. Amen. sa paglapit mo sa Kanya. Amen po. Ganun kahalaga yung resurrection. No? The Son of God, and He is the Messiah, meaning siya ang tagapagligtas. Matthew 16 verse 1 to 4. Basahin po natin mga kapatid.
lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga Saduceo. Mga scholar to, no, ng Law of Moses, ng batas, upang siya'y subukin. Humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Ngunit sabi ni Jesus, kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon dahil maaliwalas ang langit. At kapag umaga na may sabi ninyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon. Lahing masama at taksil sa Diyos. Humihingi kayo ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa inyo, maliban sa himalang mangyari kay Jonas. Pagkatapos nito, umalis si Jesus. Alam po ng Panginoon ang puso, Yes. no, ng mga Pariseo. Yes. Nangingi sila ng sign, di ba? Kasi sigurista eh. Di ba? Ganun ba tayo sa Lord? Lord, di ba? Siya na ba talaga? Bigyan mo ako ng sign, Panginoon, lagyan mo ng heart yung ulap. Pag nakita ko yung mukha niya, siya na talaga yun, Lord. Ganun ba tayo sa Panginoon? Nangingi pa tayo ng sign and lahat naman nakasulat and recorded sa word niya. Amen. Yes. Yes. Hallelujah. No? Kapatid, andun na lahat ng sign eh. Sabi, magkakaroon ng taghirap sa mga huling araw. Magkakaroon ng gyera sa mga huling araw. Magkakaroon ng taggutom. Tataas ang presyo ng trigo. Di ba? Lahat ay talagang maraming manlalamig sa pananampalataya. Nakikita na natin yan eh. May mga suicidal spirit. Nakikita na natin yan eh. Nandito na tayo eh. So, ibig sabihin, palapit na ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon. Amen. Amen. Yes. At dahil papalapit na ng papalapit ang pagbabalik ng Panginoon, ano po ang dapat natin gawin? Maghanda. Bukod po sa maghanda, paano tayo naghahanda? Great Commission, Yes. preach, share, testify Yes. about the Lord Jesus Christ. Not about religion, not about any groups, but only the name above all names, the name of Jesus. Hallelujah. Amen po. Nakikita nyo, di ba? Mga nangyayari sa mga bansa, sa ating bansa pa lang. Yes. Kaya ngayong darating na eleksyon, have a discerning spirit, mga kapatid. Tayo po dito sa DOCGM, meron tayong freedom of choice. Yes. No? I will not influence you, DOCGM, to do black voting. No? But I will encourage you to read and have your devotion, have your active prayer life, para pag bumoto ka, talagang alam mo kung sino yung tama. Yeah. Yeah. Amen po, mga kapatid. Do your research. Do your background check. It's our responsibility. Amen. And it's our responsibility to pray for our nation. Amen. At responsibilidad natin na dapat malaki ang ambag natin sa nation transformation. Yes. Hindi dapat tayo salot ng lipunan. Yes. Hindi dapat tayo problema ng lipunan. Yes. Be part of a solution. Yes. No? Kasi totoo ang resurrection eh. Kung totoong nag-resurrect si Jesus sa buhay mo, buhay si Jesus sa buhay mo, laging ang hinahanap mo ay solusyon. Amen. Hindi ka laging nakatingin sa problema o di kaya ikaw ang problema. Amen po, mga kapatid. Hindi lang natin basta sineselebrate, Jesus is risen, buhay ang Panginoon. No, ipakita natin talaga, buhay sa buhay natin ang Lord. Amen. Na merong pagbabago. Amen. Diba? Na meron talaga tayong ginagawa para sa Panginoon. No? Hindi lang tayo yung basta okay na yon, ligtas na ako. Hindi po. Our desire must be reaching out people and pointing them to the Lord Jesus Christ. Amen po, mga kapatid. Kasi katulad nitong mga Pariseo na to, selfish yan. No, makasarili yan. Na akala nila sa kanilang sarili, okay na sila dahil pinag-aralan nila yung batas, okay na sila. Kasi leader ako eh. Diba? Pariseo ako eh. Saduceo ako eh. No? Na akala nila kapag ganong estado na nila ay may karapatan talaga silang pumasok sa kaharian ng langit.
Pero anong sinabi sa kanila ng Panginoong Kristo? Mga taksil. Lahing masama at taksil sa Diyos. Dahil hindi talaga Diyos ang pinaglilingkuran nyo, kundi yung relihiyon nyo. Yung mga tradisyon nyo. Hindi talaga si Jesus ang sinusunod nyo. Mga kapatid, mabigat po yung sinabi ng Panginoon. Yes. Pero ito po yung katotohanan. Amen. Hallelujah. No? Na ang nais ng Panginoon, mabuhay tayo sa Kanyang salita, hindi sa mga tradisyon. Amen. Hindi sa kung anong relihiyon. Mabuhay tayo kung ano yung sinasabing paraan ng Diyos kung paano tayo mabuhay. Na nakasulat sa Kanyang salita. Amen. At doon mapapatunayan na tunay nga buhay si Kristo sa buhay natin. Amen. Amen. Mga kapatid. 1 Corinthians 15:3 to 8. Now, the resurrection of Jesus Christ ay napakaraming witnesses, mga kapatid, no? 500 estimate, no? People ay nakawitness na si Jesus ay buhay. Amen. Alam niyo po, yung after 3 days, di ba, nabuhay na maguli ang Panginoon? Yes. 40 days pa siyang namalagi dito. Yes. Yes. Iba lang yung ginagawa ng iba na 40 days daw. Pero doon nila nakuha yung context na yun. Pero si Jesus lang yun. Hindi ibang tao. Si Jesus lang yung 40 days na malagi dito, ah. Amen. Amen. Yes. Hindi yung ibang tao. Sorry, I say it with love. Mga kapatid, no? Yes. This is love and correction. Amen. Si Jesus lang po yun. Yes. Yung 40 days na malagi bago Yes. umakyat sa langit. Yes. Hindi po kung sinong mahal natin sa buhay. No, andyan pa siya, nag-amoy kandila. Parang yun yung gumamelang ano ni Ina. Parang naaamoy ko yung damit niya. Dumaan siguro siya dito. Kapatid, pandaraya po yun ang kaaway. Yes. Jabo yan. Kasi kapag may mga ganong mga bagay kang pinaniniwalaan, ibig sabihin na mabuhay ka sa takot. Yes. Yes. May takot at pangamba ka pa sa puso mo. Pero kung alam mo na yung kamag-anak mo na yon, binahaginan mo ng pagmamahal ni Jesus at siya'y may relasyon sa Panginoon, no, isi-celebrate mo yung buhay ng tao yun dahil alam mo nasa kamay na siya ni Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Nadaanan ko lang po yun for love and correction. mga Amen. kapatid. Amen. Kasi po, itong mga mahal na araw na nagdaan, alam po natin na ang ating bayang Pilipinas po ay marami pong mga tradisyon. No? Dito po sa pamamagitan po ng katotohanan ng salita ng Diyos, ito po ay itinutuwid natin upang makapaglingkod tayo ng walang takot at pangamba. Amen. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. No? Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, sinilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at sa 12 disciples, no? Sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng mga apostol. At sa kahuli-hulihay, kanino siya nagpakita? Sabi ng Apostol Pablo, sa akin. No? Kaya nga is the last, di ba? Apostle. Nagpakita siya sa kanya kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon. Kasi in the road of Damascus, ano? Yes. Nagpakita sa kanya ang Panginoon. No? At doon talaga nag-resurrect ang Panginoong Kristo sa buhay ni Apostol Pablo. Yes. At sinabi niya yung Philippians 1:21, to live is in Christ and to die is gain. Na kapag nawala siya sa libutang ito, nakinabang pa siya. Bakit? Kasi habang nabubuhay siya, na kay Kristo na siya. Amen. Amen. Amen? Panalo ka na eh.
Kapatid pag na kay Kristo ka, walang talo. Yes. No, kahit maraming kabiguan sa buhay na ito, kahit maraming suliranin, problema sa buhay na ito, maraming sakit, karamdaman ang pwede nating maranasan sa buhay na ito, panalo ka pa rin because Jesus was resurrected from the dead. Yes. Sabihin mo nga sa katabi mo, i-remind mo, panalo ka na. Yeah. No? Ano mang hinanakit yan, kapatid, or ano mang galit buon sa puso mo, or mga bagay na disappointments, discouragement, ibigay mo yan sa Panginoon. Tingnan mo, magkakaroon ng resurrection dyan sa buhay mo. No? Magkakaroon ng panibagong pag-asa, panibagong simula. No? Kaya nga, ito po ay eyewitnesses. Pag sinabi po natin eyewitnesses, mga talagang nakasaksi, no, na ang Panginoong Kristo ay buhay and provides irrefutable proof that He is the Savior of the world. Walang kaduda-duda. No? Bakit inadya ng Panginoon na mamalagi pa siya ng 40 days after ng resurrection? Para ipakita sa lahat ng naroon, no, na siya ay talagang nabuhay na maguli. Amen? At para ipamalita nung lagpas 500 katao na yun, na siya'y nabuhay na maguli. No? Imposible namang yun 500 mahigit na yun, sabay-sabay na baliw. Wala pong gayong scientific basis. No? Kasi lahat yan, yung 500 na yun, iba't ibang klaseng tao yun eh. Di ba? Yung iba, hindi naman magkaano-ano yun eh. Pero lahat sila, na-witness nila si Jesus ay buhay. Amen. Kaya po walang makakapagbulaan sa resurrection. Walang makakapagpasinungalingan sa resurrection ng Panginoong Jesus. Amen, mga kapatid. So, ang isa pang reason kung bakit ang resurrection ay important, dahil ito yung nagpo-prove, o ito yung nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan. He is holy. Pag sinabing holy, banal, set apart. No? He is above all. Wala siyang kasalanan. Pero dinagan lahat sa Kanya ng mga kasalanan upang tayo may karoon ng kaligtasan. Amen? At Jesus never saw corruption. Hindi naman nabulok yung katawan eh. Yes. Yes. Ito ay napalitan. Amen. Mga kapatid. No? By the way, bakit ang piniling ng Panginoon pagkatapos pa ng 3 days bago siya mag-resurrect? Para walang kaduda-duda na namatay talaga siya. Amen? No? Walang kaduda-duda kasi baka pag sinabi, 1 day lang tapos nag-resurrect na. Baka sabihin ng iba, hindi naman talaga siya namatay eh. Diba? Brain dead lang tapos okay na, nabuhay na maguli. Kaya after 3 days pa siya muling nabuhay para walang duda na siya ay talagang namatay dun sa pagkakatawang tao niya at nabuhay na mag-uli sa pagiging Diyos niya. Amen? Jesus, sabi doon, even after He died, no, hindi siya nakakita ng pagkabulok. Acts 13, verse 32 to 37. Sabi doon, ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita. No? So, news flash, ito ay good news sa lahat ng good news. No? Good news to sa lahat ng good news. By the way, ano po ba yung mga good news para sa atin? No? Yung mga, yes, ito po yung pinaka na good news. Pero yung halimbawa ng good news para sa iyo, halimbawa, yung 5 million na utang mo, bayad na. Good news? Amen! Good news yun eh. Amen. Amen? Yung cancer mo, wala na. Ikaw ay cancer-free. Good news? Good news yun eh. No? Sinabi doon sa 10 taon na nakabilanggo, laya ka na bukas. Good news? Good news yun eh. Pero ang pinaka-good news sa lahat ng good news ay ito. Yung sinasabi. No? Bakit pinaka-great news to? Pinaka-good news talaga. No? Na ang napako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad niya sa atin na kanilang mga anak sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Gaya ng nasusulat, sabi doon,
Next verse. Ikaw ang aking anak, sa araw na ito'y ako'y naging iyong ama. Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo ang mga banal at maaasahang pagpapala. Amen. Ay. Gaya ng ipinangako ko kay David. No? At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang inyong banal. Nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at ninilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Subalit muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. So, ang binabanggit po dito, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Yes. Amen. Pagpapatunay lamang na walang kapangyarihan sa kanya ang kasalanan, walang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Yes. At kung ikaw ay na kay Jesus, kapatid, mabulok man yung katawan mong lupa, meron kang buhay na walang hanggan. Amen. Yes. Amen. Amen po, mga kapatid. Yan po ang pangako ng Panginoon. Through Jesus, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Sabi sa verse 38, no? Dapat ninyong malaman, mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesus na pinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At ang lahat ng sumampalataya kay Jesus ay pinalalaya na sa lahat ng kasalanan Amen. o pagkakasala. Yeah. No? Mula sa mga ito ay hindi na kayo kayang palayain doon sa kautusan ni Moses. Kaya sobrang kakaiba po ang resurrection. Dahil sa resurrection ng Panginoon, pinagkaloob ang banal na Espiritu Amen. Hallelujah. sa bawat isa. Kaya po, yung nababalitaan natin minsan, di ba? Yung labas-pasok sa rehab dahil addicted sa droga, labas-pasok pa rin. Pero, nag-testimony yung taong yon, nung nakilala niya si Jesus, hindi na siya labas-pasok sa rehab dahil pinalaya na siya Amen. Amen. sa kasalanan. Amen po, mga kapatid. Yun po yung kapangyarihan sinasabi eh. No? Yung hindi mo maiwasan yung pag-inom ng alak, hindi mo maiwasan yung mga bisyo, di ba? Yung mga bagay sa mundo. Si Jesus lang po ang makakapagpalaya sa atin. Amen. 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 Yung masasamang ugali, yung mga bastos na pag-iisip, distorted minds, malisyosa. Amen. Si Jesus lang makakapagpalaya sa iyo nun. Amen. Amen. No? Yung lagi mong nakikita, no, yung kung mag-isip ka, laging parang masama yung taong yun. Kapatid, si Jesus lang makakapagpalaya sa iyo. Yes. Amen. Yes. Amen. Yung parang may nakita ka lang parang saglit lang tapos may mali siya ka na kaagad, kapatid, si Jesus lang makakapagpalaya sa iyo. Amen. Yung distorted na pag-iisip mo, na tinanim ng mga kanununununuan, si Jesus lang ang makakapagpalaya sa iyo. Hallelujah. Yun po ang ibig sabihin ng resurrection, mga kapatid. No? So, tayo po lahat, sino po pinalaya ng Panginoon dito? Amen. Pumalakpak yung pinalaya ng Lord. Amen? Every day na lakad natin, dapat kasama natin si Jesus. Huwag tayong magpakampante na porket Christian na tayo, ay hindi na tayo tatablan ng kung ano-anong bagay sa mundo. Hindi po ganun yun. No? It's all about walking with Jesus in our journey. Amen. Hallelujah. Hindi tayo magpapakampante, kundi laging nagtitiwala tayo araw-araw sa Panginoon. Amen po, mga kapatid. Kasi aminin natin, di ba? Maraming temptation eh. Yes. Di ba? Biglang parang may nakita ka si kapatid na ganun. Iba na agad yung iniisip mo eh. Tapos chinismis mo na agad. Oh, ang makakapagpalaya lang sa'yo si Jesus. Biglang may nagbalita lang sa'yo ng kung ano eh, na kwento tungkol sa isang pamilya, ay ganun yung pamilyang yun. Alam mo, kaya sila may pera, kasi may negosyo sila ng droga. Binalita lang sa'yo, naniwala ka na agad, kapatid, si Jesus lang makakapagpalaya sa'yo sa ganung kaisipan. Amen. Hallelujah. Amen?
Ganun po kamakapangyarihan ang resurrection. Kung ganyan ka pa din mag-isip, laging may mali siya, laging masama ang tingin mo sa ibang tao, at ikaw ay perpekto, kapatid, doon at iyon ang sinyales na hindi buhay si Kristo sa iyo. Amen. Hallelujah. Pero kahit gaano kasama ang isang tao, pero nakikita mo yung kagandahan at pag-asa na gagawin ng Diyos sa buhay niya, kapatid, senyales yun na buhay si Kristo sa iyo. Amen. Hallelujah. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kahit gaano ka-corrupt ang gobyerno, Yes. no? Kahit gaano katalamak ang kriminalidad, ang pagpatay, ang rape, ang pagnanakaw sa ating bayan, nakikita pa rin ng mga Kristiyano na merong pag-asa ang ating bayang Pilipinas. Ganun ang ating mata, ganun ang ating perspective dahil nag-resurrect na si Jesus sa buhay natin. Hindi na tayo laging negatibo mag-isip. Amen. Hallelujah. Amen. Hindi na laging natitimlan yung pag-iisip natin, kundi maliwanag na maliwanag at klaro-klaro sa atin na ang makapangyarihan sa lahat ay si Jesus. Walang imposible kay Jesus. Amen? Maliwanag po yun sa atin, Hallelujah. sa ating puso't kaisipan. Yes. Amen? Na kung ano ang will ng Panginoon, di ba? Makapasa ka man o hindi, masunod man o yung gusto mo o hindi, si Jesus pa rin ang priority mo. Amen. Hallelujah. Yun ang sinyales na nag-resurrect talaga siya sa iyo. Hallelujah. Amen. The resurrection of Jesus Christ, no, ay nagpapatunay na siya ay Diyos at hindi tao lang. Amen po? Kaya sabi doon, Jesus Christ is not resurrected, then we have no hope kung hindi siya nag-resurrect. No? Apart from Jesus Christ's resurrection, wala tayong tagapagligtas, wala tayong kaligtasan, wala tayong buhay na walang hanggan. Pero dahil totoo ang resurrection, totoo na ikaw ay ligtas na, totoo na ikaw ay pinatawad na, totoo na meron kang pag-asa. Yes. Amen. Amen? Ganun po ang nagawa ng resurrection. John 11:25. Tapos na po tayo mga kapatid, no? Ang sabi dito sa John 11 na verse 25, I am the resurrection and the life. Sabi ng Panginoon. At yung kanyang sinabi na yon, no? Sinasabi niya, apart from me, we can do nothing. Apart from Him, hindi tayo mabubuhay na mag-uli. Apart from Him, walang buhay na walang hanggan. No? Because Jesus does more than give His life. Hindi lang niya binigay ang kanyang buhay, kung hindi si Jesus mismo ang buhay. Amen po? Kaya ang sino mang sumasampalataya sa akin, sabi niya, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Amen. Pangako po yan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. No? Marami na tayong mga mahal sa buhay, di ba, na nauna na. Anong sabi ng Bible doon? Natutulog lang sila. Yes. Bakit? Magkikita pa rin naman tayo eh. Amen. Hallelujah. Yes, nakakalungkot, no? Mamimiss natin or namimiss natin yung mga mahal natin sa buhay na nauna na. Pero ang pag-asa ay nananatili. Na balang araw tayo ititipunin ng Panginoon at tayo'y muling magkakasama muli. Amen po mga kapatid. Yun po yun eh. Kaya mga kapatid, no, ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesus, walang kapangyarihan ang kamatayan sa Kanya. No? Jesus confers His life on those who trust in Him. Sa lahat ng sumampalataya at naniwala, sumunod sa Kanya, ay tagumpay na mula sa kamatayan. Amen. At ano po ang kamandag ng kamatayan? Ulitin lang natin, kasalanan. No? Kaya, tutulungan ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo kayang gawin patungkol sa kasalanan. Amen. Sino dito yung desire niya talaga na lumaya sa lahat ng klase ng kasalanan? Amen. Hallelujah. Amen. There's no other way.
No? But Jesus. Jesus Christ, the resurrection, no, and the life. Yeah. Kaya 1 Corinthians 15:53 verse 57, marahil dito tayo magtapos, no? Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Ang katawang mamamatay ay mapapalitan ng katawang di mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng hindi nabubulok, at ang kamatayan napalitan ng walang kamatayan, matutupad ang sinabi na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Amen. Nasaan ang kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya, ano sabi doon? Magpasalamat tayo sa Diyos. Ano yung araw na ito? Araw ng pagpapasalamat sa Diyos. Kasi siya yung nagbigay sa ating tagumpay. Tagumpay saan? Sa kasalanan. Tagumpay sa kamatayan. No? Pagkapako ng Panginoon, sabi niya, it is finished. No? May katagumpayan mula sa mga problema. Amen? May katagumpayan mula dyan sa tinanim mong galit 10 years ago. May katagumpayan mula dyan sa puot. May katagumpayan mula sa basag na relasyon, wasak na pamilya. May katagumpayan doon. Dahil lahat po yun sa Panginoong Kristo lamang. Amen po, mga kapatid. Kaya po, dapat po ma-realize natin yung kahalagahan ng resurrection ng Panginoon. Ito'y sobrang halaga at dapat natin ibahagi. Sino dito yung handa talagang mag-serve sa Panginoon? Amen. Hallelujah. When we say serve, wherever you are, whatever situation na meron ka, magsiserve ka pa din. Amen. Ibig sabihin, i-represent mo pa din na si Jesus ay buhay sa buhay mo. Amen. Amen. Kahit maraming problema, no? Hindi hadlang yon para hindi ka makapaglingkod sa Lord. Yeah. Amen po, mga kapatid. Yung problema, nandyan lang yan eh. Yes. Amen po. Andyan lang yan. Magsasawa din yan. No? Na manggulo sa'yo. Mag-focus ka lang sa Panginoon. At tuturuan ka ng Panginoon para mapagtagumpayan yung problema mo. Amen. 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 Wala pong ibang pangalan, wala pong ibang paraan kundi lumapit tayo sa Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, gusto ka niyang tulungan. Yes. No? Kinakausap ka ngayon ng Panginoon, gusto ka niyang iahon, no? Mula sa mga kadiliman sa buhay mo. Mula sa mga kawasakan sa buhay mo. No? Mula sa mga problema ng pamilya mo. Mula sa mga problema sa trabaho mo, sa school mo. Gusto kang i-resurrect ng Panginoon dyan. Amen. Sino dito yung handang magtiwala sa Panginoon? Amen. Pati yung mga problema niya, gusto niya ipagkatiwala. Amen? The resurrection, mga kapatid, is the triumphant and glorious victory. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Doon, totally, no, lubos-lubos na napagtagumpayan ng Panginoon ang kasalanan, ang kamatayan, at lahat-lahat kasama ng lahat ng problema mo. Yun po ang resurrection, mga kapatid, no? At kasama ng inilibing ng Panginoon, yung kasalanan, kasama ng ipinako sa krus, lahat ng bigat, no? Lahat ng karumal-dumal na ginawa ng tao, no? Mula sa pagpatay, korupsyon, pagnanakaw, no? Maling mga bagay na ginawa ng tao, lahat yon bayad na ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Grabe po yung ginawa ng Lord. Yes. Kaya po sa tuwing maaalala ko yun, natutulala na lang ako. Kumbaga parang I'm speechless. Ganon din po ba kayo? Na Lord, Hallelujah. di ba? Kung tutuusin, pwede mo namang kaming pabayaan na lang dahil sa aming mga kasalanan, ma-impyerno kaming lahat.
pero hindi niya ginawa. Yes. Amen. Sabi ng Panginoon, hindi ako papayag na mapunta ka sa dagat-dagatang apoy. Hindi ako papayag na mapunta ka doon, no? Sa walang hanggang kadiliman na mag-isa ka. No? Yan po ang larawan ng impyerno eh. No? Yung punong-puno ng kadiliman, mainit, punong-puno ng apoy. Yan po ang nilalarawan doon eh. Yes. At originally po, no, maisingit ko lang, ang impyerno, ginawa talaga yun para kay Satanas, hindi talaga para sa tao. Yes. Para sa kay Satanas at dun sa mga fallen angels, dun talaga yung purpose ng impyerno. Kaya lang may mga mapupuntang tao doon dahil naniwala at sumamba kay Satanas at sa mga demonyo. Diba? Anong ginagawa ni Satanas ngayon? Dinadamay niya. Dinadaya niya ang mga tao. Kinakaladkad niya papunta sa impyerno. No? Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ayaw niyang mangyari yon. Ang kalooban niya, ang lahat ay maligtas. Amen po mga kapatid. Jesus died and rose again. Ngayon, kapatid, no? Kung sa sarili mo, naisip mo ngayon na meron ka pa palang hindi sinosurrender sa Panginoon. No? Ngayon, ang gagawin natin ngayon ay ilalapit natin ang ating sarili sa Kanya. Amen po. I invite everyone to rise, mga kapatid. Amen. Ayan. So, lahat po ng mga bagay ng kadiliman